Narito na ang PTV Balita ngayon. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtutulungan ng mga bansa at mas malalim na pagpapatupad ng iba't ibang innovations upang matugunan ang epekto ng climate change. Sa kanyang talumpati sa dinner ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagdaraos ng pagtitipon. Naging daan-an niya ito upang maibahagi ng mga kalahok na bansa ang kanilang kaalaman at strategies sa pagtugon sa kalamidad. Binigyan din ng Pangulo ang Sendai Framework o Blueprint na sinusundan ng iba't ibang bansa upang matukoy o maipatupad ng maayos ang disaster risk reduction. Tiwala ang Pangulo na ang pagtutulungan ng mga bansa ay magdudulot ng mas inclusive, sustainable, adaptive at resilient na Asia-Pacific region. Here we can learn from each other, strengthen partnerships, identify innovative ideas, and adopt best practices. Our vision is clear: to reduce disaster risks and losses, and in doing so, protect lives, livelihoods, and the social and economic assets that underpin our societies. At the heart of our efforts, all our efforts, is climate change, an issue that we have integrated in our national and regional policies. Samantala, dumating na sa bansa ang 4 na Pilipinong tripulante na sakay sa MV Minoan Courage na inatake ng missile ng Houthi rebels habang dumadaan sa Red Sea. Ang 4 na seaman ay dumating sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City, dula ng Etihad Airways Flight 424. Ito na ang pangalawang batch sa 21 seafarer na nakatakdang umuwi ng bansa matapos atakihin ng Houthi rebels ang Greek bulker na kanilang sinasakyan noong October 1. Una na nakauwi sa bansa ang 7 nilang kasamahan noong October 9. 10 pang seafarers ang inaasahang makakauwi ng bansa sa mga susunod na araw kung saan makakatanggap sila ng tulong mula sa pamahalaan. Sa kapapasok lamang po na balita, nasa 143 Pilipino ang ginawaran ng pardon sa United Arab Emirates. Nagpasalamat naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed nang makausap niya ang lider sa telepono. Abangan mamaya, kamustahin natin ang housing loan at iba pang programa ng pag-ibig. Ang update ng PAOK sa pagban ng mga pogo at operasyon ng Bureau of Immigration laban sa mga illegal workers. Makakapanayam ni Nina Corpus sila Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta, PAOK spokesperson Winston Casio at Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Aantabayanan yan sa Bagong Pilipinas ngayon, mamayang alas 12 ng tanghali, dito lang sa PTV. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media platform sa @PTVPH. Ako si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.